Sa gitna ng ingay ng mga sirena at hiyawan ng mga kapitbahay dito sa Quezon, nakatayo ako ng matuwid habang pinapanood si June na itulak ng mga pulis papasok sa patrol car. Gulo-gulo ang kanyang buhok, pawis na pawis, at ang mga matang dati ay puno ng tamis. Ngayon ay puno ng takot at pagsusumamo. Isa't linggo lang ang nakalipas siya, paanghari ng tahanang ito ang lalaking ipinagmamalaki ko sa lahat. Pero ngayon, para siyang isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Selina Magpali, wanag ka sa kanila, asawa mo ako, Selina. Huwag mo itong gawin sa akin. Sigaw niya, ang boses ay paos at basag. Tumingin ako sa kanya, hindi gamit ang mga mata ng isang asawang nagmamahal, kundi ang mga mata ng isang biktima na sa wakas ay nagising sa katotohanan. Dahan-dahan kong inayos ang aking puting blouse, walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Hindi kita kilala, June, ang lalaking pinakasalan ko. Matagal na nating inilibing kasama ng mga kasinungalingan mo. Ang bawat salita ko ay parang hampas ng matigas na kahoy sa kanyang pagkatao. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa kahit naririnig ko pa ang kanyang paghagulgol. 7 pang araw bago ang insidenteng yon ang akala ko ay simula na ng aming tagumpay. Napakabango ng mga sariwang bulaklak ng puting kandila sa loob ng Rosales Funeral Homes. Ito ang paborito kong amoy. Hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa kapayapaang ibinibigay nito sa mga pamilyang naiwan. Isang linggo bago ang undas, punong-puno ang aming schedule. Bilang asawa ng manager na si June, ako ang namamahala sa flower arrangements. Gusto kong bawat pamilyang pumupunta rito maramdaman ng dignidad kahit sa gitna ng pighati. Hon, ang ganda talaga ng gawa mo. Kaya swerte ang Rosales Funeral Homes dahil sa iyo eh. Sabi ni June habang niyayakap ako mula sa likod. Inilapag niya ang isang basong malamig na juice sa tabi ko. Magpahinga ka rin, baka mapagod ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Numiti ako at sumandal sa kanyang dibdib. Para sa business natin ito, June, gusto kong mabayaran na natin ang mga utang ni Papa Ernesto para makapagsimula na tayong mag-ipon para sa magiging anak natin. Hinalikan niya ang noo ko. Ang init ng kanyang yakap ay tila isang proteksyon laban sa lahat ng problema sa mundo. Trust me, hon. Malapit na tayong maging debt-free. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Pero ang tamis ng sandaling yon ay biglang napait nang pumasok si Lola Vanji, isang matagal na naming kapitbahay sa barangay. May dala siyang isang asul na folder at bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Selina, ihabuti, nandito ka, sabi ni Lola Vanji habang hinahawakan ang kamay ko. Nanlalamig ang kanyang mga daliri. Gusto ko lang sana i-verify itong pre-need plan na kinuha ko sa inyo nung nakaraang buwan. Sabi kasi ng anak ko parang may mali raw sa resibo. Kumunot ang noo ko. Pre-need plan, pero Lola, hindi pa po namin officially inilulunsad ang programang yon. Next year pa po sana ang plano namin ni June. Kinuha ko ang folder at binuksan ito. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis, parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa loob ng folder ay isang kontrata na may logo ng aming funeral home. At sa ibaba, nakita ko ang isang pirma na nagpatigil sa mundo ko. Pirma ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko ito pinirmahan. Ang stroke ng panulat, ang diin ng tinta, pamilyar ito, pero alam kong wad. 50,000 piso ang nakasaad na bayad ni Lola Vanji at ayon sa dokumento, ako raw ang tumanggap ng pera sa isang sari-sari store malapit sa palengke noong petsang nasa Manila ako para bumili ng supplies. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi ko makontrol. Tumingin ako kay June na nasa likod ko lang pala nakatayo at tila naging estatwa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamahal, ngayon ay unti-unting namumutla. June, ano ito? Mahina akong tanong. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa bigat ng nararamdaman. Hindi siya nakasagot agad. Lumunok siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay Lola Vanji.
Han, baka nagkamali lang ng file si Papa. Alam mo naman si Papa Ernesto medyo makalimutin na. Eksaktong pagkasabi niya yun, pumasok ang biyenan kong si Mang Ernesto. Mabigat ang kanyang mga hakbang at lagi nakakunot ang no. Anong gulo ito, Lola Vanji? Bakit ka nag-iingay dito? Hindi ba't usapan natin sa akin ka dumretso? Ernesto, tinatanong ko lang naman si Selena tungkol sa pinirmahan niya. Sagot ni Lola Vanji. Tumingin sa akin si Mang Ernesto isang tingin na puno ng otoridad at pananakot. Selena, huwag mo nang pansinin yan. Ibalik mo na ang folder kay Lola Vanji. Kami na ni June ang bahala rito. Mag-ayos ka na lang ng bulaklak dun sa loob. Utang na loob, huwag mong hiyain ang pamilya natin sa harap ng kliyente. Ang salitang utang na loob ay tumama sa akin na parang isang sampal. Simula nang ikasal ako kay June, lagi nilang ipinamumuha na kabilang na ako sa pamilya Rosales, kaya dapat kong protektahan ang kanilang danggal. Pero ang danggal ba ay kailangang itayo sa ibabaw ng panloloko? Tumalikod ako hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil hindi ko na kayang tingnan ang kanilang mga mukha. Pumasok ako sa maliit na opisina sa likod at isinara ang pinto. Ang aking dibdib ay naninikip, bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Binuksan ko ang computer ni June. Alam ko ang password niya, ang petsa ng aming anibersaryo. Isang bagay na dati ay itinuturing kong romantiko pero ngayon ay tila isang mantsa sa aking alaala. Doon sa loob ng isang folder na nakatago sa miscellaneous files, nakita ko ang katotohanang wumasak sa natitirang tiwala ko. Hindi lang si Lola Vanji, marami sila. Mga matatanda sa aming barangay, mga OFW na nagpapadala ng pera para sa libing ng kanilang mga magulang. Lahat sila ay biktima ng mga peking kontrata na may pirma ko. At sa dulo ng listahan ng mga transaksyon, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw bilang investor, Drina Alcaraz. Kasabay ng pagbukas ko ng isang email mula sa pangalang yon, isang litra, to ang lumabas sa screen. Si June. At isang magandang babaeng nakaitim nakaupo sa isang sikat na restaurant, magkahawak kamay at may mga niting hindi ko kailanman nakita kay June kapag kami ang magkasama. Ang caption ng email, "Salamat sa gabing ito, June. Don't worry about Selena. As long as the money keeps flowing, she'll never suspect a thing. See you at our spot later." Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Doon ko naalala ang munting buhay na nagsisimulang mabuo sa loob ko. Isang sanggol na bunga ng pagmamahal na sa simula pa lang pala ay isa ng malaking sarswela. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Huli na para isara ko ang computer. Isang babae naka-designer dress, may dalang mamahaling bag at amoy na amoy ang mamahaling pabango ang pumasok. Hindi siya mukhang magdadalamti. Mukha siyang nagmamay-ari ng lugar na ito. "So you must be the wife." Sabi niya, ang boses ay puno ng tangungut, habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. "I'm Drina, at nandito ako para kunin ang akin." Napatayo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng mesa. "Ano kailangan mo? At ano kinalaman mo sa asawa ko?" Ngumiti siya ng matamis, isang niting tila nanunuot sa aking balat. "Asawa mo, Hija, baka hindi mo alam. Ang funeral home na ito ang lupang kinatatayon mo, pati na ang lalaking katabi mo sa pagtulog. Lahat yan sa akin na nakasanla." Kinuha ko ang isang flower vase sa tabi ko at nangimig ang aking buong katawan. Hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Isang desisyon ang nabuo sa isip ko sa sandaling yon. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan ko sila ng isang engranding pagtatanghal na hindi nila malilimutan. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Drina. Ang kanyang presensya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa silid na ito na dati ay itinuturing kong sagrado. Ang bawat hininga ko ay may kasamang pait. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung paano nila nagawang babuyin ang danggal ng pamilyang ito, pero nanatiling tikong ang bibig ko.
Hindi ako pwedeng maging mahina sa harap ng babaeng ito. Anong ibig mong sabihin na sa'yo na ang lahat? Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa loob ng morgue. Bago pa makasagot si Drina, bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si June. Bakas ang pakot sa kanyang mga mata nang makita kaming dalawang magkaharap. Agad siyang lumapit sa akin at humawak sa aking balikat, isang galaw na dati ay napapakalma sa akin, pero ngayon ay nadudulot na ng pandidiri. Trina, please hindi ito ang tamang oras. Pakiusap ni June, ang boses niya ay nanginginig. Tumaas ang kilay ni Drina at nagpakawala ng isang maikling tawa. Oh, June, hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan sa mabait mong asawa? The clock is ticking, honey. Ang mga utang niyo ay hindi nababayaran ng mga bulaklak lang. Lumingon siya sa akin at mumiti ng nakakaloko bago naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Nang kaming dalawa na lang ang naiwan, binalot kami ng isang nakabibanging katahimikan. Inaasahan kong magpapaliwanag si June, naluluhod siya at sasabihing nagkakamali ako. Pero sa halip, kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Pasensya ka na kay Drina. Isa lang siya makulit na investor na gustong kuhanin ng shares natin. Sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Isang gintong necklace na may pendant na krus ang bumungad sa akin. Para sa iyo ito. Advance gift ko para sa undas at para sa anniversary natin. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi niya. Trust me, inaayos ko na ang lahat. Isinuot niya ang necklace sa akin. Ang malamig na metal sa aking leeg ay parang isang tanikala. Ito na ba ang bayad sa katahimikan ko? Isang pirasong ginto, kapalit ng aking danggal at ng mga ninakaw nilang pera mula sa mga matatanda sa barangay. Salamat, June. Tipid kong sagot. Hindi ko magawang naumiti. Ang bawat haplos niya sa buhok ko ay parang isang paalala ng kanyang pagtatraidor. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa matinding pag-ikot ng aking sikmura. Tumakbo ako sa banyo at inilabas ang lahat ng pait na nararamdaman ko. Sa harap ng salamin, hinawakan ko ang aking tiyan. Isang lihim ang nabubuo sa loob ko, isang anak na hindi ko alam kung dapat ko bang ipagdiwang o ikalungkot. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang mahinang boses mula sa opisina ni Mang Ernesto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi pwedeng malaman ni Selena ang tungkol sa tax evasion tie. Boses yun ni June. Kapag nalaman niyang pati ang pirma niya ay ginamit natin para sa mga peking pre-need plans, hinding-hindi niya tayo mapapatawad. At ano ang gusto mong gawin? Boses naman ni Mang Ernesto, puno ng galit at pagod. Kung hindi natin nakuha ang pera ni Drina at ang mga bayad mula sa palengke, matagal na tayong ipinasara ng gobyerno. Ang ganggal na mga Rosales ang nakataya rito. June, utang na loob. Ayusin mo ang gulo mo kay Drina bago tayo tuluyang ngalubog. Inayos ko na, Tay. Gagamitin ko ang collection natin na yung undas para bayaran ng initial interest kay Drina. Pagkatapos aalis na ako, hahayaan ko muna si Selena rito para siya ang humarap sa mga tanong habang nililipat ko ang ibang pondo sa personal account ko sa Manila. Napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, ay pinaplano na pala akong iwan ng Tane sa gitna ng kanilang mga kasalanan. Para sa kanila ako ay isang kasangkapan lamang, isang pang-alang pwedeng gamitin at isang taong pwedeng itapon kapag tapos na ang pakinabang. Puno ng galit na naglakad ako palayo. Pilit na hindi gumagawa ng anumang tunog. Pumasok ako sa storage room kung saan nakalagay ang mga lumang kagamitan at mga urn na hindi pa nabebenta. May isang malaking urn sa sulok na pagmamay-ari pa ng lolo ni June. Sabi ni Mang Ernesto, sagrado raw ito at wag na wag pakikialaman. Pero sa puntong ito, wala na sa akin ang salitang sagrado. Gamit ang isang maliit na screwdriver, dahan-dahan kong binuksan ang ilalim ng urn. Inaasahan kong abo ang makikita ko o baka mga lumang alahas. Pero ang bumulaga sa akin ay mga x-ray ng mga dokumento at mga sulat paniningil mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR.
Doon ko nakita ang katotohanan matagal ng itinatago ni Mang Ernesto. Milyon-milyong piso ang naitagong utang sa buwis ng Rosales Funeral Homes mula pa noong nakaraang dekada. At ang mas masakit nakita ko, ang isang kopya ng kasunduan sa pagitan ni June at Trina. Hindi lang pala pera ang kinuha ni June mula kay Drina. Ang kasunduan ay nagsasabing kapag hindi nakabayad ang mga Rosales sa loob ng 3 buwan, ang buong pagmamay-ari ng funeral home ay malipipat sa pangalan ni Drina Alcaraz at si June ay kailangan magsilbi bilang consultant sa bagong kumpanya na itatayo nila sa ibang probinsya. Wala kaming kinalaman sa planong yun ako at ang magiging anak ko. Plano nilang iwanan kami sa gitna ng nagbabagang apoy ng demanda at kahihiyan. Naninghinig ang aking buong pagkatao habang binabasa ang bawat pahina. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang kumatak sa mga dokumentong hawak ko. Sa bawat patak, isang bahagi ng pagmamahal ko kay June ang tuluyang namamatay. Narinig ko ang mga hakbang na papalapit sa storage room. Mabilis kong ibinalik ang mga papel sa loob ng urn at isinara ito. Pinunasan ko ang aking mga mata at tumayo ng tuwid. Sa harap ng kamatayan at panloloko, natutunan kong ang pinakamasakit na uri ng paglilibing ay ang paglilibing sa tiwalang ibinigay mo sa maling tao. Selina, nandyan ka ba? Tawag ni June mula sa labas. Tumingin ako sa urn pagkatapos ay sa necklace na suot ko. Hinawakan ko ang pendant na krus at bumulong sa hangin. Diyos, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Pero hindi ako papayag na ang anak ko ay isilang sa isang bahay na itinayo sa mga luha ng iba. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ang ngiti ni June ng isang ngiting mas matamis pero mas mapanganib. Nakaupo kami sa harap ng hapagkainan, isang eksenang parang kinuha sa isang perpektong patalastas ng pamilyang Pilipino. May mainit na adobo kanin at ang paboritong ensaladang talong ni Mang Ernesto. Pero para sa akin, ang bawat amoy ng pagkain ay humahalo sa malansang amoy ng pormalina na nagmumula sa kabilang gusali. Ang bawat subo ko ay parang lason. Ang sarap talaga ng luto mo, Selina. Kaya naman pala hinding-hindi ka maiwan itong si June. Nakangiting sabi ni Mang Ernesto habang naglalagay ng ulam sa kanyang plato. Dito sa pamilya Rosales, ang babae ang pundasyon. Ikaw ang nagpapanatili ng danggal ng apelidong ito. Tumingin ako kay June. Nakayuko siya abala sa pagkain, tila iniiwasan ng aking mga mata. Ang necklace na ibinigay niya sa akin ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, parang isang gintong tinik na nakatusok sa aking leeg. Salamat po, Papa. Sagot ko ng mahinahon. Gusto ko lang naman pong maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Lalo na po ngayon na marami tayong sikreto sa business. Biglang napatigil sa pagmuya si Mang Ernesto. Ang ingay ng kutsara at tinidor sa pinggan ay biglang nawala. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng isang semento. Anong ibig mo sabihin, Hija? Tanong ni Mang Ernesto, ang kanyang boses ay naging seryoso at may halong babala. Iyong tungkol po sa mga pre-need plans. Dugtong ko pilit na pinanana. Tiling matatag ang aking boses. Marami po kasing nagtatanong sa palengke. Sabi ko naman po, transparency ang priority natin. Gusto ko lang siguraduhin na bawat sentimong ibinibigay nila ay napupunta sa tama. Dahan-dahang, ibinaba ni Mang Ernesto ang kanyang kubyertos. Tumingin siya kay June bago muling bumaling sa akin. Selina, makinig ka? Ang pamilya ay parang isang katawan. Kapag ang isang bahagi ay nasugatan, ang buong katawan ay nagdurusa. May mga bagay sa negosyo na hindi na kailangang busisiin pa, basta ang mahalaga ay nakakaikot ang pera at hindi tayo nag-ugutom. Utang na loob mo sa pamilyang, ito na naging Rosales ka. Huwag mong sisirain ang lahat dahil lang sa pagiging masyadong matuwid. Utang na loob. Yun na naman ang salitang yon. Isang utang na wala namang resibo pero habang buhay nilang isinusumbat. Opo, Papa. Naiintindihan ko po. Sabi ko habang dahan-dahang pinupunasan ng aking bibig.
Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya, kahit ano pa ang maging kapalit. Nagpatuloy ang kainan ng may pilit na kagalakan. Nagkwento si June tungkol sa mga darating na deliveries ng mga kabaong para sa undas, habang ako naman ay tumatango na lamang. Pero ang totoong utak ko ay abala sa pag-iisip ng bawat galaw ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si June na magligpit ng mesa, isang bagay na bihira niyang gawin. Han, magpahinga ka na sa taas. Mukhang pagod ka eh. Ako nang bahala rito. Hinalikan niya ako sa pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng alak na ininom niya kanina. Tumango ako at pumangik sa itaas, pero hindi ako pumasok sa kwarto. Nanatili ako sa madilim na pasilyo, nakasilip sa pagitan ng mga rehas ng hagdan. Nakita ko si June na kinuha ang kanyang cellphone na naiwan sa counter. Mabilis siyang nag-type, pagkatapos ay tumingin sa paligid para siguraduhin wala ako. Inilagay niya ang phone sa kanyang tenga. Hello, Drina O, tapos na ang dinner. Napaka-strikto ni Papa pero napaamo ko na si Selena. Akala niya talaga para sa pamilya yung necklace. Mahinang tawa ni June, isang tawang puno ng panloloko. Don't worry, ready na ang lahat. Pagkatapos ng peak season sa undas, makukuha na natin ang bulk ng cash. I'll meet you at the usual spot tomorrow. I love you, Drina. Napahawak ako sa aking bibig para hindi makagawa ng anumang tunog. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na lamang sa puso, kundi pati na rin sa aking sinapupunan. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot. Biglang nag-vibrate ang sarili kong phone sa aking bulsa. Isang notification mula sa isang hindi kilalang number. Binuksan ko ito at halos mabitawan ko ang aking cellphone. Isa itong link sa isang private social media album. Pag-click ko, bumulaga sa akin ang mga pictures. Hindi lang simpleng pictures ng pagkikita. Doon nakita ko si June at Drina na magkasama sa loob ng aming sariling bahay tanghalan, sa gitna ng mga bulaklak na ako mismo ang nag-ayos, habang nagtatawanan at nagyayakapan. At ang mas masakit, nakita ko si Drina, na suot ang isang hikaw na katulad ng disenyo ng necklace na suot ko ngayon. Isang set pala yon. Ang necklace ay para sa legal na asawa at ang mga hikaw ay para sa kabit. Isang malupit na biro. Pero may isang picture na kumuha ng atensyon ko. Isang picture ng isang dokumento na nakapatong sa kama ng isang hotel room. Isang deed of sale para sa aming bahay at ng buong Rosales Funeral Homes na nakapangalan na kay Drina Alcaraz, at ang petsa ng pirmahan ay 3 buwan na ang nakakalipas. Ibig sabihin, bago pa man kami magkaroon ng krisis sa buwis, ibinigay na ni June ang lahat kay Drina. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga pisngi. Ang mga taong ito, ang pamilyang ito na pinaglingkuran ko ay matagal na pala akong ibinenta. Selena, bakit ka nandyan sa dilim? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Mang Ernesto mula sa ibaba ng hagdan. Nakatinggala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng madilim na pasilyo. Mabilis kong itinago ang cellphone sa likod ko, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang mga mata ni Mang Ernesto ay parang mga kutsilyong tumatagos sa madilim na pasilyo. Naghahanap lang po ako ng tubig, Papa. Medyo natuyo po ang lalamunan ko sa alat ng adobo kanina. Mahinahon kong sagot kahit nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Tinitigan niya ako ng matagal, tila sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng pagdududa. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahang lumambot ang kanyang mukha, pero ang kanyang boses ay nanatiling seryoso. Magpahinga ka na, Selena. Marami tayong gagawin bukas. Huwag mo nang masyadong paglaruan ang isip mo sa mga bagay na wala ka namang magagawa. Tumango ako at mabilis na pumasok sa kwarto. Pagkasara ng pinto, napasandal ako rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bigat ng buong mundo. Hindi lang pala si June ang kalaban ko, pati ang biyanan ko na itinuring kong pangalawang ama ay kasama sa paggawa ng bitag na kinalalagyan ko ngayon.
Kinabukasan, ang langit sa Quezon ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Dumating ang bangkay ni Aling Nena, isang matandang tindera ng kakanin sa palengke na kilala sa pagiging masiyahin. Pumasok ako sa prep room, ang silid kung saan inihahanda ang mga pumanaw. Ang lamig ng aircon ay humahalo sa amoy ng chemical, isang kapaligirang dati ay normal lang sa akin, pero ngayon ay tila sumasakal sa aking pagkatao. Doon ko nakita ang anak ni Aling Nena na si Marites. Nakasuot siya ng lumang t-shirt, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Pagkakita niya sa akin, agad niyang hinawakan ang aking mga kamay. Selina, salamat sa tulong niyo. Buti na lang talaga at nakakuha kami ng pre-need plan sa inyo nung 1 taon. 1 taon kaming nagtipid ni nanay bawat sentimo mula sa pagtitinda ng suman, itinabi namin para rito. Sabi ni June, ikaw daw mismo ang nag-asikaso ng papel namin. Sabi ni Marites habang inilalabas ang isang lukot na resibo. Kinuha ko ang resibo. Ang petsa ang halaga at ang pirma ko, naroon lahat. Ito ang pirma na nakita ko sa computer ni June. 50,000 piso. Para sa isang pamilyang tulad ni na Marites, ang perang yon ay katumbas ng ilang taong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Marites, kailan mo ba ito binayaran? Tanong ko, ang boses ko ay halos maglaho na. Noong nakaraang buwan lang po namin natapos ang huling hulog, Selina. Sabi ni June, garantisado na ang lahat. Ang kabaong, ang bulaklak na gawa mo, pati ang pwesto sa sementeryo. Tumingin ako sa malamig na katawan ni Aling Nena na nakahiga sa metal table. Isang inosenteng matanda na namatay na may bit-bit na pag-asa na hindi magiging pabigat sa kanyang mga anak. Pero ang totoo, ang perang pinaghirapan niya ay ginamit lang ni June para pambili ng necklace na suot ko ngayon o baka pambayad sa hotel room nila ni Drina. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puso na mas masakit pa sa anumang sugat. Pinagpatuloy ko ang pag-aayos kay Aling Nena. Dahan-dahan kong nilinis ang kanyang mukha, nilagyan ng makeup para magmukha siyang natutulog lang ng mahimbe. Ang bawat haplos ko sa kanyang balat ay tila isang paghingi ng tawad sa kasalan. Nang hindi ko naman ginawa, pero kailangan kong pasanin dahil ako ang asawa ng taong nandaraya sa kanila. Habang inaayos ko ang kanyang buhok, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang amoy ng pormalina na dati ay sanay na ako, biglang naging sobrang lansa at nakakasuka. Mabilis akong tumakbo sa lababo sa sulok ng silid at doon ay inilabas ko ang lahat ng pait sa aking sikmura. Napasandal ako sa pader habol ang aking hininga. Ang pawis ay namumuo sa aking noo kahit napakalamig sa loob ng kwarto. Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon ko napagtanto ang isang katotohanan na mas lalong napabigat sa aking sitwasyon. 2 buwan na akong hindi dinadalaw ng aking buwanang dalaw. Ang mga senyales na binaliwala ako dahil sa stress ay malinaw na ngayon. Diyos ko po, wag po muna ngayon. Bulong ko habang humahagulgol ng walang boses. Dito sa loob ng silid na puno ng kamatayan, nalaman kong may 2 buhay na nakasalalay sa akin. Ang buhay ko at ang buhay ng sanggol sa loob ng sinapupunan ko. Paano ko palalakihin ang batang ito sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Paano ko ituturo sa kanya ang dangal kung ang sarili niyang ama at lolo ay mga magnanakaw ng pangarap ng mga mahihirap? Tumayo ako at pinunasan ang aking mga mata. Tumingin ako kay Aling Nena. Sa gitna ng lamig ng silid na iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Hindi na ako pwedeng umiyak lang. Hindi ko pwedeng hayaan na ang anak ko ay maging bahagi ng maruming legacy ng mga Rosales. Lumabas ako ng prep room at nakita ko si June na naglalakad sa hallway masa, yang nakikipag-usap sa isang supplier ng kabaong. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit na may malapad na ngiti. Oni, okay ka lang? Bakit namumutla ka? Tanong niya, habang sinusubok ang hawakan ang muka ko. Iniwas ko ang aking muka. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang dati ay akala ko ay puno ng katapatan. June,
Kailangan nating mag-usap tungkol sa plan ni Aling Nena. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Nawala ang ngiti ni June. Ang kanyang mga mata ay naging mailap. Ano bang pinagsasabi mo, Selina? Marami tayong ginagawa, wag mo na akong abalahin sa mga maliit na bagay. Maliit na bagay ba ang 50,000 piso na pinaghirapan ng isang matandang tindera? Maliit na bagay ba ang paggamit sa pangalan ko para mandaya? Biglang hinawakan ni June ang braso ko nang mahigpit ang kanyang mukha ay naging madilim. Selina, tumigil ka. Huwag mong sisirain ang mood ko ngayon. Maraming tao, huwag kang gumawa ng eksena kung ayaw mo mapahiya. Wala na akong pakialam sa hiya, June, dahil ang huling natitirang dangal ko ay kinuha niyo na. Binitawan niya ang braso ko at tumalikod, pero bago siya makalayo, bumulong ako na sapat na para marinig niya. Magpatingin ka na sa Dr. June, dahil baka hindi mo na maabutan ang paglaki ng magiging anak mo. Napatigil si June. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, ang mukha ay puno ng pagkagulat at kalituhan. Pero bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng funeral home ang umagaw sa aming atensyon. Si Drina Alcaraz. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta bibisita. May dala siyang isang sheriff at mga dokumentong legal. Pumasok si Drina na parang isang bagyo na handang wasakin ang lahat ng madadaanan niya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga putok ng baril na bumabasag sa katahimikan ng Rosales Funeral Homes. Sa likod niya, 2 lalaking nakabarong at isang lalaking may hawak na mga legal na dokumento ang sheriff. Ano itong kaguluhan na ito, Drina? Sigaw ni Mang Ernesto habang nagmamadaling lumabas mula sa kanyang opisina. Halos manginig ang kanyang balbas sa galit at kaba. Hindi siya sinagot ni Drina. Sa halip lumingon ito sa sheriff at itinuro ang paligid. Officer, simulan niyo na ang inventory. Lahat ng kagamitan dito mula sa mga kabaong hanggang sa mga aircon ay kasama sa foreclosure order. Foreclosure? Halos lumabas ang mga mata ni June sa gulat. Lumapit siya kay Drina at sinubukang hawakan ang braso nito pero mabilis na umiwas ang babae. Drina, nag-usap tayo. Sabi mo, bibigyan mo ako ng oras hanggang matapos ang undas. Mumiti si Drina, isang meeting kasing talim ng labaha. Ang usapan natin, June, ay para sa mga taong marunong tumupad sa pangako. Pero dahil nalaman kong sinusubukan mo akong paikutan, tapos na ang laro. Nakatayo lang ako sa sulok, pinapanood ang unti-unting pagguho ng kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ng mga Rosales at sa mga luha ng mga taong niloko nila. Habang nagkakagulo sila, naramdaman ko ang muling pagkirot ng aking tiyan. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Baby, huwag kang matakot. Nandito si nanay, bulong ko sa sarili ko. Hindi ko na hinintay na matapos ang gulo. Tahimik akong lumabas at naglakad patungo sa likod ng gusali. Alam ko kung saan pumarada si Drina. Hinintay ko siya sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya mag-isa habang ang mga tauhan niya ay abala sa loob. Tapos ka na bang panuurin ang sarswela ng asawa mo, Hija? Bungad ni Drina nang makita ako. Kinuha niya ang kanyang sunglasses at tumingin sa akin ng may halong awa. Hindi ako nandito para makipag-away, Drina. Sabi ko, pinilit kong gawing matatag ang aking boses. Gusto ko lang malaman ng totoo. Bakit mo ito ginagawa? Hindi lang ito tungkol sa pera, di ba? Huminga ng malalim si Drina at sumandal sa kanyang sasakyan. Ang tatay ng asawa mo, si Ernesto. Kinalimutan niya ang taong tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya. Ang asawa ko si Ricardo ay partner niya. Pero noong nagkaroon ng problema sa buwis, ibinuhos lahat ni Ernesto ang sisi kay Ricardo. Namatay ang asawa ko sa sama ng loob at sa hirap. Ngayon, kinukuha ko lang ang nararapat na sa amin. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan yon. Ang pamilyang pinasukan ko ay puno pala ng mga kalansay sa kabinet. At si June? Tanong ko. Kasama ba siya sa plano mo? Tumawa ng mapait si Drina. Si June, akala niya siya ang nagpapaikot sa akin.
Ginamit niya ako para makakuha ng puhunan habang nangangako siya na iiwan kanya at bubuo kami ng bagong buhay sa ibang probinsya. Pero ang totoo, Selena, pareho tayong niloloko ng lalaking yan. Binuksan ni Drina ang kanyang bag at kinuha ang isang pirasong papel. Inabot niya ito sa akin. Heto, tignan mo ang katapatan ng asawa mo. Kinuha ko ang papel. Isang plane ticket patungong Singapore. Ang pangalan, June Rosales. Ang petsa ng alis, October 31 alas 1 ng gabi, ang gabi ng bisperas ng undas. Isang ticket lang yan, Selena. Dagdag ni Drina. Ang boses niya ay naging seryoso. Hindi para sa akin, at lalong hindi para sa'yo. Balak nin itakas ang lahat ng pirang na kolekta niya mula sa mga peking kontrata at iwanan tayo rito para harapin ang kasong isasampa ng mga biktima. Nabitawan ko ang papel. Ang hangin sa paligid ko ay tila nawala. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang ama ng dinadala ko, ay handa kaming itapon na parang basura para lang sa sarili niyang kaligtasan. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Dahil kahit gaano ako kasama sa paningin niyo, hindi ko kayang sikmurain na may isang inang tulad mo ang magdurusa para sa kasalanan ng isang duwag. Sagot ni Drina bago pumasok sa kanyang sasakyan. Gising na, Selena, bago ka patuluyang ilibing ng mga Rosales ng buhay. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan ni Drina. Nanatili ako sa gitna ng kalsada, hawak ang tiket na magsisilbing ebidensya ng katapusan ng aking pagsasama kay June. Sa sandaling yon, ang takot ko ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Bumalik ako sa loob ng funeral home. Nakita ko si June na nakaupo sa sahig, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, habang si Mang Ernesto ay galit na nakikipag-apsap sa abogado sa telpon. Lumapit ako kay June at hinawakan ang kanyang balikat. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay puno ng pilit na lungkot. Hon, gagawa natin ito ng paraan. Pangako hindi ko kayo pababayaan. Sabi ni June, ang boses niya ay puno ng kasinungalingan. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahan numiti habang ang kamay ko ay nakakuyom sa tiket sa loob ng aking bulsa. Alam ko, June. Alam ko hindi mo kami pababayaan. Doon ko napaktan to. Kailangan ko maging mas matalino kaysa sa kanila. Kung balak niyang tumakas sa October 31, sisiguraduhin ko ang biyaheng pupuntahan niya ay hindi sa Singapore, kundi sa isang lugar na hindi niya matatakasan. Gabi na, pero ang ingay ng mga kuliglig sa labas ng funeral home ay tila mas lalong nagpabigat sa katahimikan sa loob ng aming kwarto. Nakaupo si June sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng gatas na dinala niya para sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na dati ay nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakaprotektadong babae sa mundo. Uminom ka muna. Kailangan niya ng baby. Malambing niyang sabi. Inilapit niya ang baso sa akin at hinaplos ang buhok ko. Pasensya ka na sa gulo kanina. Drina is just being dramatic. Inaayos na ni Papa ang mga papeles para mapigilan ang foreclosure. Tiningnan ko ang gatas pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko nakita ang plane ticket sa bulsa ko, baka naniwala na naman ako. Baka niyakap ko pa siya at humingi ng tawad dahil pinagdudahan ko siya. June, paano kung hindi maayos? Tanong ko, pilit na pinapaos ang aking boses para magmukhang mahina. Paano kung mawala ang lahat sa atin? Paano ang anak natin? Biglang lumuhod si June sa harap ko at hinawakan ng dalawa kong kamay. Ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha. Hinding-hindi mangyayari yan, Selena. Kaya nga, kailangan ko ang tulong mo. May mga accounts tayong na kailangang ilipat sa pangalan mo para hindi makuha ng mga creditors. Simple lang na authorization letters, hon, para lang maprotektahan ng pera para sa future ng anak natin. Inilabas niya ang ilang pirasong papel mula sa kanyang folder. Nakita ko ang mga blankong espasyo sa itaas ng aking pangalan. Sa ilalim ng bawat dokumento, may nakasaad na ako ang sole proprietor at accountable officer para sa lahat ng transaksyon ng kumpanya sa nakaraang 6 na buwan. Ito na yon.
Ang huling pako sa aking kabaong. Kung pipirmahan ko ito lahat ng nakaw na pera, lahat ng panloloko sa mga matatanda sa palengke at lahat ng tax evasion ni Mang Ernesto ay magiging kasalanan ko. Siya malaya makakalipad patungong Singapore. Ako, maiiwan sa likod ng rehas habang isinisilang ang anak namin. Trust me, Selena. Gawin mo ito para sa akin, para sa pamilya natin. Pagsusumamo niya. Inabot niya sa akin ang isang ballpen. Ang kanyang kamay ay mainit, pero ang pakiramdam ko ay tila hawak ako ng isang bangkay. Kinuha ko ang ballpen. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay kay June. Para sa anak natin, June, sigurado ka bang para sa kanya ito? Oo, hon, I swear to God. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo maghirap. Sagot niya nang walang kukurap-kurap. Huminga ako ng malalim. Sige, pipirma ako. Pero bukas na June, masakit na ang ulo ko at medyo nahihilo ako. Gusto ko nang matulog. Nakita ko ang panandaliang inis sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong itinago. Sige hon, I understand. Basta bukas na umaga ha, para maasikaso ko agad sa bangko bago mag-undas rush. Humiga ako at tumalikod sa kanya. Naramdaman ko ang paglubog ng kama nang tumabi siya sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod, isang yakap na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Pero ngayon ay tila sumasakal sa aking pagkatao. Pinikip ko ang aking mga mata, pero ang utya ko ay gising na gising. Naririnig ko ang mahinang hilik ni June pagkalipas ng ilang oras. Dahan-dahan akong bumangon, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Kinuha ko ang kanyang cellphone sa nightstand. Alam ko ang pattern ng lock niya, ang hugis ng letrang C para sa Selena. Isang kabalintunaan. Mabilis kong binuksan ang kanyang messaging app. Wala roon ang mga usapan nila ni Drina, malamang ay binura na niya. Pero tiningnan ko ang deleted messages sa settings. Doon bumulaga sa akin ang isang mensahe mula sa isang contact na nakapangalan lang na S. The offshore account is ready. Once she signs the transfer tomorrow, the funds will be cleared by the 31st. Your flight is at 11 p.m. Don't be late. The authorities are starting to ask questions about the pre-need plans. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ang bawat salita. Hindi lang pala si Drina ang kausap niya. May iba pa siyang kasabwat. At ang mas masakit, balak niyang ilipat ang lahat ng pera, pati na ang natitirang savings ko mula sa pagtatrabaho ko noon sa account na hindi ko na kailanman maaabot. Lumakad ako patungo sa banyo at ikinulong ang sarili ko. Doon sa harap ng salamin, tiningnan ko ang aking sarili. Ang Selena na nakikita ko ay hindi na ang mahiyaing babae na mahilig lang mag-ayos ng bulaklak. Ang nakikita ko ay isang inang handang pumatay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Inilabas ko ang sarili kong phone at tinawagan ng isang tao na hindi ko inakalang kakausapin ko muli. Trina, it's Selena. Alam ko kung kailan siya aalis, pero kailangan ko ng tulong mo para masiguro na bago siya makarating sa airport, wala na siyang madadalang kahit isang sentimo. Ano plano mo, Selena? Tanong ni Drina sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng interes. Gagamitin natin ang sarili niyang patibong. Pipirma ako sa mga papeles bukas. Pero hindi ang account na inaasahan niya ang malalagyan ng pera. Lalabas ako ng banyo nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Si June. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng banyo. Madilim ang kanyang mukha at tila kanina pa ako pinapanood. Sino ang kausap mo, Selena? At bakit dala mo ang cellphone ko? Ang malamig niyang tanong na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang hawak ang cellphone ni June. Ang liwanag ng screen ay tila isang ebidensya ng aking pagtatraidor sa kanyang paningin. Tumingin ako sa kanya, ang asawa ko, ang ama ng anak ko, na ngayon ay mukhang isang stranger sa dilim. Bakit mo hawak ang phone ko, Selena, at sino ang kausap mo? Ulit niya dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang boses niya ay walang emosyon, pero ang higpit ng pagkakahawak niya sa hamba ng pinto ay nagpapakita ng kanyang tensyon. Huminga ako ng malalim pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mahinang asawa.
Naghahanap lang ako ng pictures natin, June. Pabulong kong sagot habang pilit na pinatutulo ang aking mga luha. Hindi ako makatulog. Iniisip ko, paano kung huling gabi na natin ito sa bahay na ito? Gusto ko lang makita yung mga panahong masaya pa tayo bago dumating si Drina at ang lahat ng gulong ito. Ipinakita ko sa kanya ang screen, isang lumang picture naming dalawa noong kasal namin. Mabilis kong na-exit ang messaging app bago niya mapansin na patigil si June. Ang dilim sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan. Lumapit siya at kinuha ang phone mula sa kamay ko bago ako nakuha sa isang mahigpit na yakap. Sorry Han, masyado lang akong stressed. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat para protektahan ka, di ba? Tumango ako sa kanyang balikat habang ang mga mata ko ay nanatiling dilat at malamig. Alam ko, June. Alam ko. Kinabukasan, isinagawa na ni June ang kanyang huling hakbang. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ko sa hapagkainan. Pirman mo na ito, Selena, para mailipat na natin ang pondo sa account mo. It's for our baby's future. Kinuha ko ang ballpen. Pinanood ako ni June at ni Mang Ernesto ng may halong pananabik. Pero bago ko idampi ang panulat sa papel, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Drina. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya galit. Mukha siyang natataranta. John, kailangan nating mag-usap. Sigaw niya pagkapasok na pagkapasok. Ang mga audit reports? Bakit hindi tumutugma ang koleksyon sa idineklara mo sa akin? Sabi mo ay nalulugi tayo, pero bakit may nakita ako mga transfer papunta sa isang offshore account? Dito na lumabas ang tunay na kulay ni June. Ang mabait na asawa at masunuring anak ay biglang naglaho. Tumayo siya at tumawa ng mapait. Akala mo ba, Drina? Ikaw lang ang marunong maglaro. Sabi ni June, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ginamit mo ako para gantihan ng tatay ko, di ba? Well, ginamit din kita para makakuha ng kapital. At ikaw, Papa? Lumingon siya kay Mang Ernesto na ngayon ay tulala. Akala mo ba ay tapat ako sa utang na loob na yan? Pagod na akong maging tagasalo ng mga dumi mo? Matanda ka na, Papa. Panahon na para ikaw naman ang mabulok sa problema mo. Ang twist bantale. Lumingon si June sa akin ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. At ikaw, Selena? Akala mo ba ay mahal kita, pinakasalan lang kita dahil kailangan ko ng isang inosenteng pangalan na pwedeng gamitin sa mga dokumento? Isang taong hindi paghihinalaan ng BIR dahil mukhang anghel. Pero huli na ang lahat. Ang perang inakala mong para sa baby natin, wala na yon. Matagal ko nang nailipat ang lahat sa pangalan ko lang. Kinuha ni June ang folder sa mesa. Hindi napansin na ang pinirmahan ko ay hindi ang transfer document, kundi isang sulat pag-amin na idinikta ko kay Drina kagabi. Singapore is waiting for me, sabi ni June habang paatras na naglalakad patungo sa pinto. Drina, Ernesto, Selena. Magsama-sama kayo sa paglubog ng barkong ito. Goodbye. Mabilis na lumabas si June at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Naiwan kaming tatlo sa loob si Drina na nanginginig sa galit si Mang Ernesto na napaupo sa sahig dahil sa atake ng hiya at sakit at ako. Dahan-dahan akong tumayo at pinunasan ang aking mga luha. Kinuha ko ang cellphone ko at pinindot ang send sa isang email na kanina ko pa inihanda. Hindi ka makakarating sa airport, June? Bulong ko. Lumingon sa akin si Drina nagtataka. Selena, anong ginawa mo? Nakaalis na siya. Bit-bit niya ang lahat ng pera. Tumingin ako kay Drina, ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang account na pinagripatan niya ng pera, hindi yon offshore account sa Singapore. Yon ang cooperative account na itinayo ko kaninang umaga, kasama ang mga biktima sa palengke. Lahat ng signatures na kinuha niya sa akin kagabi, ginamit ko yon para i-reroute ang transfer. Napatigil si Drina. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging kasing lamig ng sementeryo. At ang sasakyan niya, dagdag ko, may GPS tracker yon na diretso sa istasyon ng pulis. Hindi siya tatakas, Drina.
Siya mismo ang maghahatid sa sarili niya sa kulungan. Sa sandaling yon, ang kapangyarihan ay tuluyang lumipat sa aking mga kamay. Ang biktima ay naging tagapaghigante. Pero ang sakit sa aking puso ay hindi pa rin nawawala dahil sa gitna ng lahat ng ito, may isang sanggol pa rin sa loob ko na kailanman ay hindi makikilala ang kanyang ama kundi bilang isang magnanakaw. Nanatiling, nakatayo si Drina sa gitna ng sala, tila isang rebulto na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot at pagmamalaki ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa akin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging kasing bigat ng isang kabaong na dahan-dahang ibinababa sa hukay. "Nakawa mo yon?" Pabulong na tanong ni Drina. "Naisahan mo si June sa sarili niyang laro?" Hindi ko siya sinagot agad. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ng papala yung usok ng sasakyan ni June. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod, pero pinilit kong tumayo ng matuwid. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay pagod na, pero ang laban na ito ay hindi pa tapos. "Hindi ko siya naisahan, Drina," sabi ko habang nakatalikod. "Ibinigay ko lang ang nararapat sa mga taong kinuhaan niya ng pag-asa. Ang pera yun na hindi sa akin, hindi sa inyo, at lalong hindi sa kanya." Sa kabilang sulok ng silid, narinig ko ang mahinang hikbi ni Mang Ernesto. Nakaupo pa rin siya sa sahig, nakasandal sa pader at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang dating mapagmataas na pundasyon ng pamilya Rosales ay tila naging isang guho na lamang. "Patawarin mo ako, Selina." Pagsusumamo ni Mang Ernesto, ang boses ay puno ng pait. Ang akala ko ay inililigtas ko ang ating pangalan. Pero sa pagtakip ko, sa mga dumi ko, pinalaki ko pala ang isang halimaw. Tiningnan ko ang aking biyenan. Wala na ang galit ko sa kanya. Tanging awa na lamang ang natira. Ang hiya na kinatatakutan niyo, Papa, ay hindi nanggagaling sa sasabihin ng ibang tao. Nanggagaling yon sa katotohanang hinayaan nating mabulok ang ating konsensya sa loob ng sarili nating tahanan. Lumapit si Drina sa akin. Inasahan kong sisigawan niya ako dahil nawala rin ang pagkakataon niyang makuha ang pera. Pero sa halip, kinuha niya ang isang litra tumula sa kanyang pitaka. Isang lumang litra tunang isang lalaking nakang-iti ang kanyang asawa. Hualanghak mang tinwa ni Drina. "Alam mo, Selina, hindi ko naman talaga gustong maging ganito." Panimula ni Drina, ang kanyang boses ay naging malumanay malayo sa matapang na tono niya kanina. "Nung mamatay si Ricardo, nawala ang lahat sa akin. Hindi lang pera, kundi ang dignidad ko bilang asawa. Nakita ko siyang nagmakaawa kay Ernesto nung kailangan namin ng tulong, pero tinalikuran siya. Ang galit na yon. Yon ang nagpatakbo sa buhay ko sa loob ng maraming taon. Akala ko kapag nakuha ko na ang Rosales Funeral Homes, magiging tahimik na ang kaluluwa ni Ricardo." Tumingin siya sa akin, may mga luha sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. "Pero nakita kita kanina. Nakita ko ang sarili ko sa'yo, isang asawang handang ibigay ang lahat, pero tinatraidor lang ng mga taong mahal niya. Sa huli, pareho tayong talunan, Selina. Dahil kahit makuha ko ang lupang ito, hindi na maibabalik nito ang asawa ko." Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tao sa likod ng maskara ng kontrabida. Si Drina ay isa ring biktima ng sistema ng kasinungalingan na binuo ni Mang Ernesto at pinalala ni June. "Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga mali, Drina," sabi ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. "Tulungan mo akong harapin ang mga biktima. Tulungan mo akong linisin ang pangalang ito bago tayo tuluyang lamunin ng dilim." Bago pa makasagot si Drina, tumunog ang telepo no sa loob ng opisina. Isang tawag mula sa istasyon ng pulis sa kabilang bayan. Mabilis akong lumapit at sinagot ang tawag. "Hello, si Selina Rosales po ito." "Ma'am, nahanap na po namin ang sasakyan ng asawa niyo sa gilid ng highway patungong airport. Pero may problema po." Napatigil ang tibok ng puso ko. "Anong problema? Tumakas ba siya?" "Hindi po. Nagkaroon po ng aksidente.
Mukhang masyadong mabilis ang takbo niya at nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Bumangga po siya sa isang malaking puno ng acacia. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital. Hindi po namin masiguro kung aabot pa ang asawa niyo. Nabitiwan ko ang telepono. Ang tunog ng pagkakalaglag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Tumingin ako kina Drina at Mang Ernesto. Ang karma na inasahan kong darating sa pamamagitan ng batas ay dumating sa paraang hindi ko kailanman ninais. Selina, anong nangyari? Tanong ni June. Ang asawa mo. Pabulong kong sagot habang nanginginig ang aking buong katawan. Nasa ospital siya. Nag-crash ang sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan ng aking isip, isang matinding sipa mula sa loob ng aking sinapupunan ang magpagising sa akin. Ang sanggol ko. Ang buhay na nagpapaalala sa akin na kahit anong dilim ng nakaraan, may bukas pa na kailangang harapin. Tumatakbo kami sa koridor ng ospital. Ang tunog ng aming mga hakbang ay bumabali sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng antiseptic at formalina ay tila naghahalo sa aking ilong. Isang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa akin na kahit saan ako magpunta, kamatayan at dusa ang laging kasunod ko. Nadatna namin si June sa loob ng ICU. Punong-puno siya ng mga tubo, ang kanyang mukha na dati ay napakakisig ay punong-puno ng mga gasgas at pasa. Ang tunog ng heart monitor beep, beep, beep ay ang tanging nagpapatunay na narito pa siya. Diyos ko! Ang anak ko! Hagulgol ni Mang Ernesto habang nakasubsob sa salamin ng ICU. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pighati. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay namumula at puno ng desperasyon. Sa isang sandali bumalik ang otoridad sa kanyang boses, pero may halong pakiusap na mas masakit pa sa utos. Selina, iha, kailangan nating iligtas si June. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang operasyon. Malaki ang gagastusin. Sabi niya habang hinahawakan ng aking mga balikat ng mahigpit. Yung perang inilipat mo sa cooperative account, bawiin mo muna, Selina. Gamitin natin para sa operasyon ng asawa mo. Utang na loob, buhay ng anak ko ang nakataya rito. Naramdaman ko ang paninigas ng aking katawan. Ang bawat salita ni Mang Ernesto ay parang isang mabigat na bato na ibinabagsak sa aking konsensya. Papa, ang perang yun ay hindi na sa atin. Pera yun ni na Lola Vangie, ni Marites at ng lahat ng mga taong niloko ni June. Mahinahon kong sagot, kahit ang totoo ay gusto ko nang sumigaw. Pamilya tayo, Selina Rosales ka na rin. Sigaw ni Mang Ernesto, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa hallway ng ospital. Hahayaan mo bang mamatay ang ama ng anak mo dahil lang sa pera? Ano sasabihin ng mga tao na mas pinahalagaan mo ang pera kaysa sa buhay ng asawa mo? Ang hiya na idudulot nito sa atin ay hinding-hindi natin mabubura. Hiya. Yun na naman. Sa gitna ng agaw buhay na sitwasyon, ang danggal pa rin ng pamilya at ang sasabihin ng ibang tao, ang inaalala niya. Hindi ko ipinapapalit ang buhay ni June sa pera, Papa. Sabi ko, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Pero hindi ko rin pwedeng itama ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Ninahaw ni June ang pangarap ng mga taong yon. Kung gagamitin ko ang pera nila para iligtas siya, magiging kasing dumi na rin ako ng ginawa niya. Lumapit si Drina sa amin, nakasuot pa rin ng kanyang itim na terno, mukhang isang anghel ng kamatayan sa gitna ng liwanag ng ospital. Ernesto, tumigil ka na. Huwag mong ipasa kay Selina ang bigat ng mga kasalanan niyo. May insurance si June, di ba? Gamitin niyo yon, pero huwag mong hawakan ang pera ng mga biktima. Walang kwenta ang insurance, bulyaw ni Mang Ernesto. Kanselado na ang lahat dahil sa mga utang sa buwis. Selina, nakikiusap ako. Ikaw lang ang may access sa account na yon. Isang pirma mo lang maliligtas si June. Hinawakan ko ang aking tiyan. Naramdaman ko ang isang malakas na pintig mula sa loob. Tila sinasabi ng anak ko na kailangan kong maging matatag. Tiningnan ko si June sa loob ng ICU.
Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, asawa ko pa rin siya. Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag sa katarungan. Papa, magbebenta ako ng kung anong meron ako. Ang mga alahas ko ang konting ipon ko. Bago ako naging Rosales, ibibigay ko lahat yon para sa operasyon niya. Sabi ko, ang boses ko ay pinalambot ko pero puno ng determinasyon. Pero ang pera sa cooperative account, mananatili yon doon. Yon ang huling pakakataon nating mga Rosales na makabawi sa mga taong sinaktan natin. Galit na itinulak ako ni Mang Ernesto. Wala kang utang na loob, sinira mo ang pamilyang ito. Mas gusto mo pang magmukhang bayani sa harap ng mga tagapalengke kaysa iligtas ang asawa mo. Napahawak ako sa upuan para hindi matumba. Ang sakit na mga salita niya ay tumatagos sa aking puso, pero hindi ako sumuko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko ang tunay na laya. Laya mula sa takot, laya mula sa hiya, at laya mula sa pagiging sunod-sunuran. Mamatay man si June o mabuhay, haarapin ko ang lahat ng biktima bukas. Sabi ko habang naglalakad palayo. At sasabihin ko sa kanila ang totoo dahil ang katotohanan lang ang tanging bagay na makakapagligtas sa atin sa huli. Habang naglalakad ako sa labas ng ospital, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking mukha. Nakita ko ang mga unang sinag ng araw. Bukas ay October 31. Ang gabi ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako muling tatalikod sa kung ano ang tama. Nagliliyab ang buong plaza ng Quezon Province. Libo-libong kandila ang nakasindi. Ang kanilang mga munting apoy ay sumasayaw sa ihip ng hanging gabi. Ito ang gabi ng paggunita. Isang tradisyon sa aming bayan kung saan nagtitipon-tipon ang lahat para sa isang misa at pagbabasbas ng mga litrato ng mga mahal sa buhay na yumao na. Pero ngayong gabi, ang amoy ng insenso ay tila humahalo sa tensyong namumuo sa paligid. Nakatayo ako sa gilid ng entablado, hawak ang isang makapal na folder. Suot ko ang aking pinakasimpleng puting damit. Wala na ang necklace na ibinigay ni June. Isinauli ko na yon sa pawn shop kaninang hapon para may dagdag na pondo sa cooperative. Selina, sigurado ka ba rito? Bulong ni Drina sa tabi ko. Kahit siya ay bakas ang kaba. Masyadong mainit ang mga tao. Kapag magsalita ka, walang balikan ito. Kailangan nila ng sagot, Trina. At kailangan kong linisin ang pangalan ko bago isilang ang anak ko. Matatag kong sagot. Umakyat ako sa entablado. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na alon na humahampas sa akin. Nakita ko si Lola Vangie, si Marites, at ang marami pang pamilyang nawalan ng pera dahil sa panloloko ng Rosales Funeral Homes. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at panunumbat. Mga kababayan, simula ko ang boses ko ay umalingongaw sa buong plaza gamit ang mikropono. Narito ako ngayon para humingi ng tawad. Hindi dahil ako ang nandaraya sa inyo, kundi dahil naging bahagi ako ng isang institusyong kumuha sa inyong mga pangarap. Bago pa ako makapagpatuloy, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gilid ng plaza. Isang puting van ang huminto at mula roon ay bumaba si Mang Ernesto, inaalalayan ang isang lalaking punong-puno ng benda sa ulo at nakaupo sa wheelchair. Si June. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang lahat ay napasinghap. Mukhang kaawa-awa si June, maputla ng inginig ang mga kamay at may mga bakas pa ng dugo sa kanyang mga benda. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni June, ang boses niya ay basag pero sapat na para marinig ng lahat. Si Selina, siya ang mastermind ng lahat. Ginamit niya ang posisyon niya bilang asawa ko para ilipat ang pera ng kumpanya sa sarili niyang cooperative account. Ninakawan niya ako, ninakawan niya kayo habang ako ay nag-aagaw buhay sa ospital. Nagkagulo ang mga tao. Magnanakaw, traidor! Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran. Isang pirasong karton ang ibinato sa akin. Tumama ito sa aking balikat, pero hindi ako natinag. Lumapit si Mang Ernesto sa harap ng entablado. Itinuturo ako ng may halong pot. Selina,
Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming tanggapin sa aming pamilya, ganito ang igaganti mo. Niloloko mo ang mga tao gamit ang balan na gabi na ito. Tumingin ako kay June. Sa kabila ng mga benda at wheelchair, nakita ko ang isang mabilis na ngisi sa kanyang mga labi, isang nising nagsasabing panalo na siya. Akala niya sa paggamit niya ng awa ng mga tao, matatakpan niya ang katotohanan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Dahan-dahan kong binuksan ang folder na hawak ko. June, akala ko ay kilala mo na ako. Panimula ko ang boses ko ay kalmado pero tumatagos. Sabi mo ay ninakawan kita. Sabi mo ay ako ang mastermind. Iniharap ko sa mga tao ang isang serye ng mga dokumento na pinalakihan ko sa photocopy machine. Ito ang mga bank transaction log sa nakaraang 6 na buwan. Nakikita niyo ba ang mga initials na JR at EA? Yan ay ang account ni June Rosales at Ernesto Alcaraz. Dito pumasok ang mga bayad niyo para sa pre-need plans, paliwanag ko, habang itinuturo ang mga numero. At heto naman ang IP address ng computer na ginamit para i-authorize ang mga transfers patungo sa isang offshore account sa Singapore. Noong mga oras na iyon, June, nasa Manila ako para kumuha ng bulaklak. Ang computer na ginamit ay ang computer mo sa loob ng opisina mo. Natahimik ang buong plaza. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagitik ng mga kandila. At tungkol sa cooperative account, pagpapatuloy ko. Narito ang lista ng bawat sentimong ibinalik ko mula sa mga narirut na pondo. Hindi ito nakapangalan sa akin. Nakapangalan ito sa Rosales Victims Cooperative. Bawat biktima dito ay may share. Ang bawat piso ay babalik sa inyo. Lumingon ako kay June na ngayon ay tila nais maglahos sa kanyang wheelchair. Hindi ako lumalaban gamit ang emosyon, June. Lumalaban ako gamit ang mga resibong mismong ikaw ang gumawa, sabi ko. At heto ang huli. Ang audio recording ng pag-uusap nyo ni Papa Ernesto kagabi sa ospital nung inaakala nyo ay tulog ako. Pinindot ko ang play sa aking cellphone malapit sa mikropono. Audio recording. Papa, kailangan nating baliktarin si Selena. Sabihin natin siya ang nagnakaw para hindi tayo makasuhan. Ang pera ay nasa safe account na. Kailangan lang nating palabasin na siya ang mastermind. Ang boses ni June ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga tao ay tila naging mga bulkan na handang sumabog. Ang galit na kanina ay nakatutok sa akin ngayon, ay bumaling sa mag-amang Rosales. Hayop ka, June! Sigaw ni Marites. Pati kami nakapit bahay nyo, pinaplanuhan nyo. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Sinubukan ni Mang Ernesto na itulak palayo ang wheelchair ni June, pero huli na. 2 pulis na kanina panakabantay sa gilid ang lumapit at humarang sa kanila. Pero bago nila madala si June, lumapit ako sa kanya. Yumuko ako para mapantayan ang kanyang muka. Happy undas, June! Bulong ko. Inilibing mo na ang sarili mo sa sarili mong mga kasinungalingan. Biglang humawak si June sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula at tila hindi makahinga. Ang heart rate monitor na nakakabit pa sa kanyang portable medical device ay nagsimulang tumunog ng mabilis at nakakairita. Ang ingay ng mga tao ay tila isang malakas na dagundong na dumidurog sa natitirang danggal ng mga Rosales. Nakita ko ang takot sa mga mata ni June, isang uri ng takot na hindi nanggagaling sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi mula sa pagkabura ng kanyang maskara. Ang heart rate monitor ay patuloy sa mabilis at paulit-ulit na tunog isang babala na ang kanyang katawan ay bumibigay na sa tindi ng presyon at kahihiyan. Huli na ang lahat, June. Sabi ko, ang boses ko ay nanatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat luha ng mga taong ito, ang bawat sentimong ninakaw nyo ay naging mga pako na bumaon sa sarili mong krus. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng pagbukas ng posas ay tila isang hudyat ng kataruman. Sa gitna ng liwanag ng mga kandila, ang kinang ng bakal ay naging mas maliwanag pa sa anumang ginto. Officer, sandali lang po ang anak ko, hindi siya makahinga. Sigaw ni Mang Ernesto.
Sinubukan niyang harangan ang mga pulis, pero mabilis siyang naitulak paitaas ng galit ng mga tao. Ernesto Rosales, isinasama ka rin namin para sa questioning tungkol sa tax evasion at conspiracy to commit fraud, sabi ng isang matangkad na pulis. Napaatras si Mang Ernesto. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila siya ang naging bangkay sa sarili naming funeral home. Tumingin siya sa paligid sa mga kapitbahay na dati ay yumuyukot sa kanya sa mga parokyano na dati ay nagbibigay sa kanya ng respeto. Nayon, tanging pandidiri at pait ang nakikita niya sa kanilang mga mata. Ang hiya na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng sumabog sa harap ng buong bayan. Selina, bakit? Pabulong na tanong ni Mang Ernesto, ang boses ay puno ng pait. Pamilya tayo. Ang pamilya po ay hindi nagtatakipan ng kasalanan, Papa. Ang pamilya ay nagtutulungan para maging tama. Sagot ko. Inunan niyo ang pangalan niyo kaysa sa konsensya niyo? Heto na ang kabayaran. Dahan-dahang isinakay si June sa stretcher para ibalik sa ospital. Pero sa pagkakataong ito, may mga pulis na nakabantay sa bawat galaw niya. Si Mang Ernesto naman ay dinala patungo sa patrol car. Bago isara ang pinto, lumingon siya sa akin. Marahil ay umaasang makakita ng kahit konting pagsisisi sa aking mga mata. Pero wala siyang nakita, kundi ang paninindigan ng isang babaeng tapos na sa pagiging biktima. Nang makaalis sa mga pulis, humarap ako sa mga tao. Ang tensyon sa plaza ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan ng mga taong naghihintay ng katarungan. Lola Vanji Marites. Lahat kayo, tawag ko sa kanila. Bukas na bukas magbubukas ang opisina para sa liquidation. Lahat ng assets ng Rosales Funeral Homes ay ibebenta para matiyak na bawat isa sa inyo ay mababayaran. Hindi ko maibabalik ang tiwalang sinira nila, pero sisiguraduhin kong hindi kayo mawawala ng dignidad. Lumapit si Drina sa akin. Hawak niya ang isang brown envelope. Selina, ang deed of sale, ayon sa batas, dahil sa mga pandaraya ni June, maaari itong ma-void. Pero ang utang ni Ernesto sa asawa ko ay totoo. Ang lupang ito ay mapupunta pa rin sa akin. Tumingin ako kay Drina. Alam ko, Drina, at wala akong balak na pigilan ka. Kunin mo na ang nararapat sa asawa mo. Pagod na ako makipaglaban para sa mga pader na itinayo sa kasinungalingan. Mumiti si Drina, pero sa pagkakataong ito, wala nang halong pangungutya. I'll give you a week to clear out, Selina. At tungkol sa cooperative, I'll donate the first month's lease of this place back to the community fund para kay Ricardo at para sa baby mo. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa gitna ng lahat ng pait, may isang maliit na binhi ng kabutihan na sumibol. Tumango ako sa kanya bilang pasasalamat. Habang ang mga tao ay dahan-dahang nag-aalisan, naiwan ako mag-isa sa entablado. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag na yung gabi. Naramdaman ko ang muling paggalaw ng anak ko. Isang malakas na sipa, tila sinasabi niyang tama ang naging desisyon ko. Nawala ang Rosales Funeral Homes. Nawala ang asawa ko. Nawala ang pamilyang inakala kong magiging sandigan ko. Pero sa unang pagkakataon nahanap ko ang aking sarili. Baby bulong ko. Habang hinahaplos ang aking tiyan. Hindi man tayo mayaman paglabas mo, sisiguraduhin ni nanay na ang bawat paghinga mo ay magiging malinis. Wala kang kailangang ikahiya. Bumaba ako ng entablado at naglakad patungo sa sementeryo. Gusto kong bistahin si Aling Nena. Gusto kong sabihin sa kanya na ang kanyang pangarap na dignidad ay hindi na muling mananakaw ng kahit sino. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng pormalina at ang bigat ng pader ng Rosales Funeral Homes ay tila isang malabong panaginip na lamang. Nayon, ang simoy ng hangin sa aking bagong pwesto sa tapat ng sementeryo ay amoy, kape at sariwang puting rosas. Nakatayo ako sa harap ng aking maliit na opisina, Likas Danggal Funeral Services and Cooperative.
Hindi ito kasing laki o kasing gara ng dati, pero ang bawat sulok nito ay itinayo sa katotohanan. Dito ang bawat presyo ay nakapaskil sa pader. Walang hidden charges, walang pekeng kontrata at higit sa lahat, walang hiya na kailangang itago. Selina iha eto na ang mga bulaklak para sa delivery mamaya. Boses yon ni Marites. Ngayon hindi na siya kliyente lang. Isa na siya sa mga board members ng cooperative na binuo namin. Ngumiti ako at hinaplos ang aking malaking tiyan. Salamat, Marites. Paki-double check ang receipt ha. Ayaw nating may mag-alinlangan sa mga pamilyang pinagsisilbihan natin. Nabalitaan ko ang balita tungkol kay June. Dahil sa tindi ng ebidensya at ang audio recording na inilabas ko, nahatulan siya ng 10 taon para sa estafa at falsification of documents. Dahil sa kanyang kondisyon matapos ang aksidente sa infirmary ng kulungan, siya na mamalagi. Si Mang Ernesto naman, dahil sa katandaan at sa pag-amin sa tax evasion, ay binigyan ng house arrest, pero kailangan nilang ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian para mabayaran ang gobyerno at ang mga biktima. Minsan naisip ko kung dapat ba ako maawa. Pero kapag naalala ko ang mga luha ni Lola Vangie at ang traya ni June sa akin, alam kong ang katarungan ay hindi paghihiganti ito, ay ang pagbabalik ng balanse sa mundo. Isang araw, may pumaradang itim na SUV sa tapat ng shop ko. Bumaba si Drina. Wala na ang kanyang matalas na aura. Mayon, mukha siyang mas payapa. Ang Rosales Funeral Homes ay pinalitan na niya ng pangalan, Ricardo's Peace Memorial. I brought something for the baby, sabi niya habang iniaabot ang isang basket ng mga gamit ng sanggol. And I wanted to tell you, the cooperative lease for the warehouse, I'm extending it for free for the next 2 years. Consider it my utang na loob for teaching me that closure doesn't always have to be bitter. Nagkatinginan kaming dalawa. Dalawang babaeng minsan ay pinag-away ng mga lalaking. Walang danggal ngayon ay nagkakaintindihan sa gitna ng bagong simula. Salamat, Drina. Malaking tulong ito para sa mga pamilyang tinutulungan namin. Nang makaalis siya, naupo ako sa aking silya. Tumingin ako sa picture ni Aling Nena na nakalagay sa aking wall of remembrance. Siya ang naging inspirasyon ko para ituloy ito. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot. Hindi ito ang kirot ng galit, kundi ang hudyat na ang bagong buhay na dinadala ko ay handa ng lumabas. Baby, bulong ko habang dahan-dahang humihinga. Welcome to a world where you don't have to hide who you are. Ang pangalan mo ay liwanag, dahil ikaw ang nagtapos sa kadiliman ng nakaraan ni nanay. Sa gitna ng mga bulaklak at sa harap ng sementer, hindi ko na nakikita ang kamatayan bilang katapusan. Nakikita ko ito bilang paalala na ang tanging maiiwan natin sa mundong ito ay ang ating integridad. Inilibing ko ang aking pighati at mula sa trotang yung isang bagong buhay ang sumibol. Ako si Selina at sa wakas malaya na ako. Ang ating kwento ay nagtatapos sa isang maliit na tindahan ng bulaklak kung saan ang bawat talulot ay saksi sa isang bagong simula. Ang sakit ng kahapon ay naging pataba para sa mas matatag na bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito sa buhay ni Selina. Minsan ang buhay ay parang isang madilim na lamay, puno ng luha, pangungulila at mga sikretong pilit ibinabaon sa lupa. Naalala ko ang bahagi kung saan hinarap ni Selina ang kanyang biyenan at asawa sa gitna ng plaza. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso niya, ang takot na baka walang maniwala pero nanaig ang katotohanan. Ang kwentong ito ay kinuha natin sa mga totoong karanasan ng ating mga kababayan na dumaan sa matinding pagsubok ng tiwala sa loob mismo ng kanilang pamilya. Isang paalala na, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa malinis na konsensya. Kayo mga kasama, kung kayo ang nasa kalagayan ni Selina, magagawa niyo rin bang talikuran ang pamilya para sa katarungan o mas pipiliin niyo bang manahimik para sa tinatawag nating hiya? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa ibaba.
Gusto kong malaman kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig. Nagluluto ba kayo? Nagpapahinga sa opisina? O baka naman ay nasa biyahe pauwi? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Naway manatili kayong matatag at laging piliin ang tama anuman ang mangyari. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. God bless po sa inyong lahat.